Magandang araw aking mga mag-aaral. Ako muli ang iyong guro, si Ginang Flores, upang kayo ay turuan ng asignaturang matematika. Sa araw na ito ay may bago kang kaalaman at kasanayan na matutuhan. Handa ka na bang tuklasin ang mga ito? Narito ang mga paksa na pag-aaralan mo sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa unang markahan, Module 3, Week 3 sa asignaturang matematika. Ang module na ito ay lilinang sa iyong kasanayan sa una, pagpapakita at pagsusulat ng 3 digit na bilang gamit ang expanded form. Paghahambing ng mga bilang gamit ang mga simbolo at pagsasaayos ng mga bilang. Narito ang ating mga layunin sa Module 3. Sa katapusan ng module na ito, ikaw ay inaasahan na maisulat ang 3 digit na bilang gamit ang expanded form. May hambing ang mga bilang gamit ang mga kaugnay na simbolo. Maayos ang mga bilang ng pataas o pababang ayos. Talakayan na natin ang aralin. Sa aralin ito ay matutuhan mo ang pagsusulat ng 3 digit gamit ang expanded form. Ang expanded form ay isang alternatibong paraan para sa mga mag-aaral sa pagsulat ng isang bilang na nakatuon sa halaga ng bawat bilang. Ito rin ay isang mahusay na paraan upang mas maunawaan ang konsepto ng place value. Handa ka na bang tuklasin ito? Tayo na pag-aralan na natin ang tungkol sa expanded form. Ating simulan ang aralin. Sagutan natin ang balikan, gawain 1. Ibigay ang hinihinging tamang sagot sa mga katanungan. Ilang sampuan ang mayroon sa 485? Ang sagot ay 8. Sa 392, ang bilang na blank ay nasa sandaanan. Ang sagot ay 3. Ano ang place value ng 5 sa 561? Ang sagot ay sandaanan. Ilang isahan mayroon ang 637? Ang sagot ay 7. Ang 281 ay isang 3-digit number. Ito ay binubuo ng blank sandaanan, blank sampuan, ang blank isahan. Ang sagot ay 2, 2 sandaanan, 8 sampuan, at isang isahan. Tingnan nga ninyo kung tama ang inyong mga sagot. Napakahusay ninyo. Tama lahat ang inyong mga sagot. Tingnan natin ang tuklasin. Basahin at intindihin natin ito. Mayroon akong 8 sandaanan, 2 sampuan, at 7 isahan. Anong number o bilang ako? Tama, 827. Tingnan natin ang suriin. Balik-aralan natin muli ang place value chart. Ang bilang na 827 ay may 8 sandaanan, 2 sampuan, at 7 sampuan. Alamin natin ang value o halaga ng bawat digit. Ang value ng 8 sa 827 ay 800. Ang value ng 2 ay 20. At ang value ng 7 ay 7. Kapag isinulat natin ang 827 sa pinahabang paraan, ito ay maging 800 plus 20 plus 7. Ang tawag sa paraan ng pagsusulat sa bilang na ganito ay expanded form.
Tignan natin ang mga sumusunod. Isulat natin ang expanded form ng mga sumusunod na bilang. May 4 na blocks ng sandaanan, 8 blocks ng sampuan, at 5 blocks ng isahan. Ano ang kabuang bilang ng mga arithmetic blocks? Tama, ang sagot ay 485. Kapag sinulat natin sa expanded form, ang 485, ang sagot ay 400 plus 80 plus 5. Tignan natin ang kasunod. Ilan lahat ang oranges na nasa larawan? Tama, 623. At ang expanded form nito ay 600 plus 20 plus 3. Bilangin natin ang mga holen. Ilan lahat kaya ang mga ito? Tama, ang kabuang bilang ay 336. At ang expanded form nito ay 300 plus 30 plus 6. Tingnan natin ang kasunod. Ilang lahat ang kamatis na nasa larawan? 540. At ang expanded form nito ay 500 plus 10 plus 4. Sagutin natin ang pagsasanay 1. Una ng mga nawawalang bilang gamit ang expanded form. Number 1, 289 equals 200 plus 80 plus 9. Number 2, 517 equals 500 plus 10 plus 7. Number 3, 632 equals 600 plus 30 plus 2. Number 4, 408 equals 400 plus 0 plus 8. Number 5, 950 equals 900 plus 50 plus 0. Sagutin natin ang pagsasanay 2. Pagtambal-tambalin. Tambal ang letra ng tamang bilang sa expanded form nito sa hanay A. Ang sagot sa number 1 ay C. Number 2, ang sagot ay E. Number 3, ang sagot ay A. Number 4, ang sagot ay F. And number 5, ang sagot ay B. Sagutin din natin ang pagsasanay 3. Isulat mo, sagot mo. Isulat ang mga sumusunod na 3-digit na bilang sa expanded form. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Tara na, ating iwasto ang iyong mga sagot. Ang sagot sa number 1 ay 300 plus 10 plus 5. Number 2, ang sagot ay 700 plus 40 plus 1. Number 3, ang sagot ay 500 plus 20 plus 5. Number 4, ang sagot ay 800 plus 70 plus 9. And number 5, ang sagot ay 600 plus 0 plus 3. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Magaling!
Napakahusay na ninyo sa pagsusulat ng mga bilang sa expanded form. Ating tandaan at isaisip ang mga sumusunod. Bawat bilang ay may place value. Ang expanded form ng isang bilang ay kumakatawan bilang kabuuan ng bawat digit sa isang bilang. Ang standard form o kabuuang bilang ay makukuha kapag pinagsama ang expanded form. Ang pagsulat ng bilang sa expanded form ay nagpapakita ng value ng bawat digit. Ang value ay halaga ng bilang ayon sa kinalalagyan o pwesto nito sa isang bilang. Ang expanded form ay nagbibigay ng value o halaga sa bawat bilang. Pag-aralan naman natin ang tungkol sa paghahambing at pagsasaayos ng mga bilang. Sa aralin ito ay matutunan mo ang paghahambing ng mga bilang gamit ang mga simbolo at pagsasaayos ng mga bilang sa pababa o pataas na ayos. Ang paghahambing ng mga bilang ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa konsepto ng mas malaki at mas mababa. Gayon din ang pagsasaayos ng mga bilang. Ito ay nangangahulugang maaring ayusin ito alinman sa pababa o pataas na ayos. Sa paghahambing at pagsasaayos ng mga bilang, ninanais na mas maunawaan ng mga bata ang konsepto ng pagkakaiba ng halaga ng bawat bilang. Pag-aralan natin ang mga sumusunod. Unang ilustrasyon. Upang paghambingin ang dalawang bilang, pagmasdan ang bilang ng mga berdeng mansanas sa kaliwa at sa kanan ay pulang mansanas ay magkatulad. Ito ay ginagamitan ng simbolong equal. Ang bilang ng laruan sa kaliwa at ang bilang ng laruan sa kanan ay magkatulad. Ito ay ginagamitan ng simbolong equal. Sa paghahambing ng dalawang bilang na magkaparehas ng dami, gumagamit tayo ng simbolong equal o magkasing dami. Pangalawang ilustrasyon. Upang paghambingin ang dalawang bilang, pagmasdan ang bilang ng mga ibon sa kaliwa ay mas kaunti kaysa bilang ng ibon sa kanan. Ito ay ginagamitan ng simbolong less than o mas kaunti. Ang bilang ng mga rabbit sa kaliwa ay mas kaunti kaysa sa bilang ng rabbit sa kanan. Ito ay ginagamitan ng simbolong less than o mas kaunti. Sa paghahambing ng dalawang bilang na mas kaunti ang nasa kaliwa kaysa sa nasa kanan, gumagamit tayo ng simbolong less than o mas kaunti. Pangatlong ilustrasyon. Upang paghambingin ang dalawang bilang, pagmasdan ang bilang ng mga aso sa kaliwa ay mas marami kaysa sa bilang ng aso sa kanan. Ito ay ginagamitan ng simbolong greater than o mas madami. Ang bilang ng pusa sa kaliwa ay mas marami kaysa sa bilang ng mga pusa sa kanan. Ito ay ginagamitan ng simbolong greater than o mas madami. Sa paghahambing ng dalawang bilang na mas marami ang nasa kaliwa kaysa nasa kanan, gumagamit tayo ng simbolong greater than o mas madami.
Sagutin natin ang gawain. Paghambingin ang mga sumusunod na bilang gamit ang mga simbolo less than, greater than, at equal. Ang sagot sa number 1 ay greater than o mas madami. Number 2, ang sagot ay greater than o mas madami. Number 3, ang sagot ay equal o magkasing dami. Number 4, ang sagot ay less than o mas kaunti. Number 5, ang sagot ay greater than o mas madami. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Napakahusay mo! Handang-handa ka na para sa susunod nating gawain. Gawain 2. Ihambing ang pares ng bilang gamit ang mga simbolong less than, greater than, at equal. Ang sagot sa number 1 ay less than o mas kaunti. Number 2, ang sagot ay greater than o mas madami. Number 3, ang sagot ay less than o mas kaunti. Number 4, ang sagot ay equal o magkasing dami. Number 5, ang sagot ay less than o mas kaunti. Tignan at pag-aralan ang mga sumusunod na bilang. 328, 645, 978, 435, 289. Pansinin natin kung paano ko inayos ang mga bilang. 289, 328, 435, 645, 978. Ito ay nakaayos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bilang. Tingnan at pag-aralan ang mga sumusunod na bilang. 328, 645, 978, 435, 289. Pansinin natin kung paano ko inayos ang mga bilang. 978, 645, 435, 328, 289. Ito ay nakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na bilang. Sagutin natin ang pagsasanay. Ayusin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Sagutin natin. 183, 382, 567, 754, 820. Tignan naman natin ang mga ito. 120, 264, 475, 590, 743. Ayusin natin mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. 935, 671, 480, 384, 121. Tignan natin ang susunod.
642, 628, 475, 347, 264. Isa-isip at tandaan natin ang mga sumusunod. Mga steps sa paghahambing ng 3-digit numbers. Una, paghambingin ang hundreds o sandaanan. Pangalawa, kapag magkatulad ang sandaanan, paghambingin ang sampuan. Pangatlo, kung magkatulad ang sandaanan at sampuan, paghambingin ang isahan. Equal sign ay ginagamit kapag ang dalawang bilang na pinaghahambing ay magkapareho ng dami. Less than o mas kaunti ay ginagamit kung ang naunang bilang ay mas kaunti. Greater than o mas madami ay ginagamit kung ang naunang bilang ay mas madami. Ang mga numero o bilang ay naayos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit ayon sa place value at value nito. Sagutan na natin ang ating pagtataya. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang tamang sagot ay A. Number 2. Ang tamang sagot ay C. Number 3. Ang tamang sagot ay B. Number 4. Ang tamang sagot ay C. And number 5, ang tamang sagot ay B. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Paalam mga bata, magkita-kita tayo muli sa ating mga susunod na aralin. Thank you!